Magandang umaga mga kapamuso. Happy New Year po uli. Magsisimula na po ulit tayo sa panibagong regular prayer meeting starting po this week. At ngayon pong January, magkakaroon po ulit tayo ng series sa ating prayer meeting. Kagaya po nung last year, kung naalala nyo po, sinimulan ko po ang prayer meeting natin January din. Karoon din po tayo ng series. Naalala nyo pa po ba yung title natin last year? Yan. O diba, ang title po natin last year, Every New Year is a Blessing. So, ngayon naman pong taon na ito, ang magiging series naman po natin ay tungkol po sa setting priorities. No? Setting priorities this year. At ang magiging title po ng atin pong prayer meeting this January ay yung Not Number One, but Only One. Sounds familiar po ba kayo? Siguro, no, yung mga kaedadan ko, yung mga nakahenerasyon ko, maaalala nyo yung famous line ni Sharon Cuneta, dito ko to kinuha, ano, yung sa kanilang pelikula ni Gabby Concepcion, no? Sabi niyang ganun, ayoko nga ng number one. Gusto ko, only one. Ayan. Ano po bang kaibahan ng number one sa only one? Siyempre, pag sinabi natin number one, mayroong number two, may number three, and so forth. Pero pag sinabi mong only one, wala siyang, nag-iisa lang, walang number one, number two, wala. Siya lang talagang mag-isa. At sa ating pong pananaw pagdating sa ating pagmamahal, paglilingkod sa ating Panginoon, dapat hindi siya number one. Dapat siya po yung ating only one. So, yun po yung ating pag-aaralan. Paano po ba natin mapapanatiling only one ang ating Panginoon sa ating mga priority? Tayo muna po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa muli naming pagsisimula ng aming prayer meeting sa taon po na ito. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming paksang pag-uusapan. Tulungan mo po na aming pong mai-apply kung ano man po yung mga practical na bagay na dapat po namin gawin. Salamat po sa iyo. Ikaw po ang maparangalan. Ikaw po ang maitaas. Tulungan mo po kami sa lahat na aming mga papag-uusapan. In Jesus' name, Amen. Ayan po. So, ang ating pong magiging text po sa loob po na ating mga series ay kukunin po natin sa Luke chapter 14, verse 16 to 24. Bigay ko muna po yung background. Ano po? Meron pong isang may-ari ng bahay, mayaman po siya, tawag po sa kanya no Panginoon or Lord or Boss, no. At siya po ay naghanda ng bonggang-bongga at siya po ay nag-imbita ng maraming tao. So, syempre, pag nag-imbita siya ng mga tao, meron siyang mga priority list, no? Meron siyang kung sino yung mga gusto niyang imbitahin. So, sobrang bongga ng kanyang handaan, siguro nagpalit yun, no? Binonggahan niya itsura ng kanyang bahay, ang dami niya sigurong sinet ng mga handa. Pero ang nakakalungkot, nung oras na po ng handaan, wala pong dumating sa mga inimbitahan niya. O, naalala niyo na po yung kwento. Ito po ay isang talinhaga ng Panginoong Hesus. Wala ni isa man sa mga inimbitahan niya po ang dumating. Kasi syempre, nagalit yung may-ari ng bahay. Sipin mo nga naman, gumastos siya ng husto, nag-prepare siya ng husto, excited siya, no? Pero walang pumunta sa mga inimbitahan niya. Kaya ang sinabi niya po, sige, imbitahin mo yung mga kahit sino na lang diyan, yung mga nasa lansangan, yung mga pulubi, yung mga kalye, yung mga kanto boy, lahat, imbitahin mo. Para hindi masayang ang handa ko. At saka para masabi kong hindi lang silang importante. So, ganun po yung nangyari. Kaya, ang sabi po nung may-ari, sabi niya ganun, hindi naman sila ang nawalan. Ay, hindi naman ako yung nawalan. I mean, sabi nung boss pala, hindi akong nawalan, sila yung nawalan. Kasi hindi nila natanggap yung mga blessings, yung mga pagpapalang inihanda ko para sa kanila. So, ano po yung naging dahilan kung ba't hindi po nakapunta yung mga inimbitahan niya? May kanya-kanya silang dahilan eh. At yun po yung pag-uusapan natin. Sa ating part 1 po, ang ating pong title sa ating unang series natin ngayong week na ito, ay yung pong maging established muna ang buhay ko. Yun yung unang excuse, no?
Yun yung unang-unang excuse noong inimbitahan. Nung siya ay inimbitahan, anong sabi niya sa verse 18? I have bought a piece of land. Teka muna, pakisabi na lang sa kanya, nakabili na kasi ako ng lupa. Ano pong kinalaman nun? Ano pong kinalaman nun mga kapamuso nung binili niyang lupa at hindi niya pinaunlakan yung imbitasyon? Kasi napakahalaga po talaga ng lupa. Noong panahon po nila, no, ang pinakamahalagang asset po ay talagang lupa. Pag may lupa sila, feeling po nila secured na sila. Feeling nila maganda yung kanilang reputasyon. Eh di po ba nga, sa kasaysayan po ng mga Israelita, naalala niyo po ba, di ba? Para lang po maangkin yung lupa na matirhan nila, na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kinakailangan nilang itaboy lahat ng mga nakatira doon. Lahat ng mga ari-arian kailangan alisin, no? At nagiging cause pa ito na kinakailangan silang patayin, no? Magpatayan para lang makuha yung lupa. Ganun kahalaga yung lupa. At kapag may lupa po sila noong unang panahon, ibig sabihin po, isa sila sa may kaya sa buhay at sila ay kagalang-galang yung kanilang reputasyon. In a way, mga kapamuso, hanggang ngayon naman, di ba, alam natin yung kahalagahan ng lupa. Sa katunayan nga, do, marami nagpapatayan sa lupa, no? Yung mga namamanang mga lupa ng mga anak kapag namatay na yung mga magulang. Naku, nasisira yung pagkakaibigan, nasisira yung pagiging magkakapatid para lang sa mga lupa. Marami tayong nabalitaan diyan, no? Na mga issue na totoong nangyari. Katunayan nga, 'di ba, yung isang dito lang sa atin sa Angono, mayroong isang nagmamay-ari ng napakalaking lupain dito. Nung namatay yung mga may-ari, no, hindi ko na i-mention yung pangalan. Talagang nabalita na yung magkakapatid, talagang nagkaroon ng pag-aaway-away. So totoo naman po 'yan na talagang napakahalaga ng lupa kasi ito yung sa lahat ng asset natin. Ito yung hindi nagde-depreciate ang value, hindi bumababa ang value. Pansinin natin, 'di ba? Yung mga sasakyan, milyones 'yan. No? Yung mga cellphone, libo-libo yan. Yung mga television, mga washing machine, lahat ng mga gamit ang mamahal niyan. Pero dumaan lang po ang 1, 2, 3 taon, no? Lahat ng yan, no, hindi mo na maibenta sa original price niyan. 'Di ba? Talaga ang baba ng value niya. Katunayan nga yung mga sasakyan after 5 years pataas, no? Yung sa ibang bansa, yung aking dating boss, no, sa bansa nila, every 5 years pinapalitan yung sasakyan nila. Nagde-depreciate kayo yung value. 'Di ba? Kaya nga minsan tayong mga matatanda na, lalo na, no, pag meron tayong mga gamit sa bahay na ang mahal-mahal na binili natin, pero hindi na siya nagka-function or hindi na siya nasa uso, o medyo may konting sira, sa halip na ibenta natin, tinatago na lang natin kasi ang lagi nating sinasabi, naku, ang mahal-mahal niyan sayang, parang ganun. So, hindi natin siya mai-let go kasi nga ang mahal ng presyo. Pero hindi ang lupa, mga kapamuso. Alam natin yan. Mentras lumilipas ang mga panahon, tumataas lagi ang value ng pera. Yumayaman ang mga asindero dahil sa tagal ng panahon na kanilang inimbak o tinago yung kanilang mga lupain, no? Pagkatas pagdaan ng maraming mga panahon sa kapinakikinabangan. Di ba nga yung meron akong dating inahenteng lupa noon. Ano lang siya, no? Per square meter 1,000 lang. Pero nung nagkaroon ng SM Taytay diyan, no, sa Taytay, ang isang square meter na niya naging 5,000 na. No, yung dating 100 pesos or 500 per square meter nung nagkaroon lang ng commercial complex, nagkaroon lang ng, lalo na sa probinsya, no, nagkaroon ng airport, ganyan. Nako, ang laki talaga ng inangat ng value ng lupa. So, napakaano niya talaga no, napakahalaga niya. Kasi kapag may lupa, secured ka talaga yung, kahit wala kang bahay, basta may lupa ka, tayo ka lang ng barong-barong, o 'di ba? May lupa ka lang, lagyan mo lang ng business, no? Tayuan mo ng tindahan o ng grocery.
kahit nga parking lot lang, no? Pasimento mo lang, kikita ka ng napakalaking halaga. So, sa mga magulang na nagpapamana, isa talaga sa pinaka tawag to, mahalagang pamana talaga ay lupa. Napaka-importante ng lupa. Kaya siguro, hindi rin po natin masisisi kung bakit yung inimbitahan, no, na nag-excuse na, teka muna, nakabili ako ng lupa. Siguro, nung time na yun, may kakausapin siyang ahente. No? Hindi ko sabihin, siguro, may asikasuhin siyang mga ano pa man para maano niya yung lupa niya, maging stable para sa kanya. So, ganun kahalaga yung lupa. Ano ba ang nire-represent ng lupang ito sa ating buhay? Kaya siya nagiging miss priority. Kasi ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga maling priorities natin, no? Pagdating natin sa pagiging alagad ng Panginoon, sa paglilingkod natin sa Kanya. Ang unang miss priority nga na, ang maling priority nga natin, yung sinabi natin na title natin na gusto ko muna maging established ang buhay ko. Nire-represent ito ang lupa. May dalawang sinasabi ang lupa na ito sa atin na simbolismo. Unang-una, maging okay muna ang kabuhayan ko. Maging stable muna ang kabuhayan ko, yung makaipon muna ako, yumaman muna ako, makapungpundar muna ako ng bahay at lupa, makagkaroon ako ng munting negosyo, para maging secured yung life ko, maging established ako, no? Pagdating ng araw. So, maganda naman po yan, ano? Kung meron man na dapat umasenso sa buhay, kung meron man na yumaman, no? Tayo yun, mga Kristiyano, kasi alam natin na napaka-importante talaga kapag economically established tayo. Napakahalaga talaga na ano tayo, no? Pagdating sa kabuhayan. Sa church nga lang, di ba? Kapag kayo mga members natin, nagkakaroon na sila ng trabaho, umaangat yung tithes natin, ano? Pagka meron tayong mga manggagawa or mga member na okay ang buhay, maayos ang kanyang trabaho, nakakatulong sila, napakalaki when it comes to giving, no? When it comes to helping other people, nakakatulong talaga tayo. Napakagandang ministeryo talaga ng kaperahan, no? Kaya nga kami rin nga ni Jehan, di ba? Lagi rin namin sana hinihiling kay Lord, yumaman kami. Kasi nakita talaga namin, napaka-advantageous talaga ng merong maayos na kabuhayan. Ang kaso, mga kapamuso, minsan, nilalayo nito ang atensyon natin sa Diyos. Yun lang yung nagiging problema, hindi natin nababalanse. Yung bang sa kasi-kasiga nating makaipon, kumita, nagiging okay na sa atin na mag-overtime kapag linggo, kasi pag linggo, pag nag-overtime ka, double pay yan, no? Yung kahit pwede ka namang hindi mag-overtime, nag-overtime ka. Kasi alam mo, double pay yan. Maiintindihan naman ako ni Lord kasi kailangan kong kumita, something like that. Yung bang okay lang na kumita ako ng kumita, okay lang na malate ako sa church, okay lang na hindi ako masyadong mag-commit muna sa ministry kasi mag-iipon pa ako, no? May trabaho ako, yung mga ganyan. So, ang nangyayari kasi tuloy, lagi natin ginagawang excuse na gusto ng Lord umasenso buhay ko. Gusto ng Lord mapakain ko ang pamilya ko ng maayos, mabigay ko sa kanila yung mga pangangailangan nila, magkaroon sila ng maayos na buhay, mapaaral ko yung mga anak ko. Nagiging excuse natin yun na, which is tama din naman. Kaya lang ang problema kasi, yung focus natin ngayon, naiisang tabi na natin ang Panginoon. Hindi na natin naibibigay yung talagang oras at panahon natin talaga para sa Panginoon. Lalong-lalo na po yung pagdalo ng mga gawain kapag linggo. Lalong-lalo na po yung pagdalo ng mga gawain gaya ng mga prayer meeting, mga worship night, mga activities sa church na hindi naman siya araw-araw, no? At kaya naman ng oras natin. Pero dahil sa busy tayo sa kai-establish ng ating kabuhayan, ka-overtime, no? Hindi na natin nabibigyan siya ng oras. Alam niyo po yung
ma-share ko lang po, meron po akong yung mag-asawang Poblete, si Elena at si Ador. So, no ako po ay nagba-Bible study pa sa kanila, no, na-bless po ako ng husto, no, kay Ador. Alam niyo po si Ador, si Kuya Ador, ay hindi pala kuya, mas matanda pa pala ako dun, no? Kay Brother Ador, no. Napakatahibig po niyang tao. Ngingiti-ngiti lang yan pag nagba-Bible study kami. Pagdating nga sa testimony, pagpapatotoo si Elena pang nagpapatotoo para sa kanya. Soft-spoken kasi siya, no? Hindi talaga siya madaldal. Pero alam niyo po ba, sa loob ng isang taong pagba-Bible study ko, siguro mga 1 or 2 beses lang yung umabsent due to emergency reason. And mostly, kasi po yung oras ko ng Bible study ko sa kanila ay 2 o'clock. 2-3 ganyan alanganin. At namamasada po siya. Pero alam niyo po mga kapamuso, pagka po oras ng araw ng Bible study namin, hindi ako nagkakamali, Miyerkules yata, no? Pag oras na ng Bible study namin, exactly 2 o'clock, dumarating po yan mula sa pamamasada. Gagawin niya po, kalagitnaan ng pamamasada niya, uuwi muna siya para umattend ng Bible study namin. Batas ng Bible study namin, kung kailangan niya mamasada, babalik siya uli. May mga pagkakataon na kinakailangan niya talagang mag-overtime, mamasada dahil in need, no? Lalo na kapag bayaran na ng mga tuition fee. Pero ang nakakatuwa kasi sa kanya, low-key lang siya, no? Talagang, andun talaga siya, uma-attend talaga siya. And kahit hanggang ngayon, pag Sunday, ang gagawin niya, lagi siyang nauna kay Elena, no? Tapos pagka babatiin ko siya sa umaga, asan si Elena? Andun mahuli, sabay na lang kay Julie. Sabi ko, bakit ikaw? Kasi galing pa ako sa pasada. Lagi niya sinasabi, galing pa siya sa pasada, hindi na siya umuwi ng bahay para hindi siya malate sa church. 'Di ba? Napaka-simpleng gesture, napaka-simpleng pananaw na hindi mo man siya tinatanong, pero sa kanyang isip, sa kanyang batang-batang pananampalataya, nakita niya yung kahalagahan ng paano ipaprioritize ang Lord mula sa kanyang kabuhayan. Sabi po ng Matthew chapter 6, verse 19 to 21, basahin po natin. Ayan po. Di ba malinaw na sinasabi ng text. Sabi, kung nasaan daw ang puso mo, kung ano ang pagtingin mo sa mga material na bagay, yun din ang nilalaman ng puso mo. Sabi po nung Matthew 6, huwag kayong mag-impok. Hindi naman po literal na sinasabing hindi tayo dapat mag-ipon. Mga kapamuso, hindi po yung ibig sabihin nito, no? Ang sinasabi rito ng Panginoon, yung huwag kang masyado mag-invest masyado sa earth na ito, na kung saan yung investment mo, sooner, mawawala din yan. Hindi mo rin yan madadala. Mabubulok yan, sabing gano'n, pwedeng mawala, pwede yung mabulok. Sabi dito, pero mag-invest ka ng kayamanan sa langit. Ito yung mga paglilingkod mo sa Panginoon, dun ka mag-focus, no? Kasi sabi rin naman ng Matthew 6:33, kapag inuna mo naman yan, ibibigay din naman ng lahat sa iyo ng Lord. So, balanse lang po, mga kapamuso. Magandang ayusin natin ang buhay natin, yung ating kabuhayan, pero wag po natin kalilimutan yung ating only one, yung ating Lord sa ating panahon. Pangalawa, na nire-represent po ng lupa, yung reputasyon. Yung sabi na atin po, maging okay muna ang reputasyon ko. Mga kapamuso, kung meron man po na dapat na maging CEO ng mga kumpanya, maging manager, supervisor, boss, no, ng mga iba't ibang mga kumpanya, tayo, yung mga Kristiyano, kasi imagine yung laking influence niyan, no, yung laking influence na pag-boss ka, irespetuhin ka, kahit anong ipagawa mo sa kanila, gagawin nila, pwede kang mag-share ng gospel, mag-devotion, no? Naalala ko si Ate Tess noon, boss kasi siya ng isang department nila sa PAL nung unang panahon. Ginamit niya yung influence niya. Every break time, no? I-gather niya yung mga
kasama niya sa team niya, magde-devotion lang siya ng 10 to 15 minutes, no? At hindi siya natatanggihan. Kita mo naman, anong mga naging bunga, alam niyo po ba mga kapamuso? Mostly ng ating mga sponsors, no? Hanggang ngayon, sila yung mga naging bunga ni Ate Tess sa kanyang trabaho, no? Magandang ano yan yung meron kang talagang posisyon, lalo na, principal ka ng isang eskwelahan, no? Isipin mo, under mo yung mga teachers, pwede mo silang maigather. Kapag teacher ka, no? Naalala ko, nung teacher ako, no? Nung high school, ginagawa ko talaga, bago ako mag-lesson, no? Patatayuin ko sila, 5 minutes, binabasa ko yung daily bread. Tapos magpe-pray kami. Napakasimpleng mga strategies. Wala silang magagawa, makikinig sila sa'yo kasi may posisyon ka. Irespeto ka nila. No, kapag ikaw ay estudyanteng matalino, ang ganda ng record mo, no? Igagalang ka ng mga kaklase mo, igagalang ka ng mga teachers mo, madaling makapag-share. So in other words, maganda yung may reputasyon, maganda yung may titulo. Imagine nyo na lang kung meron tayong mga members na mga doktor, no, mga lawyer, mga nurse, mga professional, no? Ang sarap gamitin, no, sa ministry kasi yung influence, may reputasyon kasi. Ang kaso mga kapamuso, ang kaso naman nito, kinokompromiso nito minsan ang Kristiyanong prinsipyo. Yun naman yung nagiging danger, no, kapag doon ka naman masyado nakapokus. Yung may mga pagkakataon na leader ka ng isang grupo, boss ka ng isang grupo. Dahil na-build mo na yung reputasyon mo, nahihiya ka na masira yung image mo sa kanila to the point na i-compromise mo na yung prinsipyo mong pagiging Kristiyano. Halimbawa, hindi ka naman dating nakikisama sa inuman, pero napipilitan ka kasi mga kasama mo, ganun sila, ayaw mong ma-turn off sila sa'yo kasi hindi ka nakikisama. Yung sa mga pisina, sa mga kumpanya, yung mga gossip, yung mga usapang hindi maganda, mga green jokes, no? Nako-compromise ka kasi gusto mo makisama eh. Gusto mo yung reputation mo manatiling nirespeto nila. Yun naman yung mga nagiging danger. Yung bang dahil honor student ka, ayaw mong masira yung grades mo. To the point na sa sobrang kasigasigan mo na makakuha ka ng grades, talagang aaral ka ng aral to the point na hindi mo na nagiging priority. Okay na lang sa'yo, nalilate ka na ng pag-church, hindi ka na umati ng mga gawain sa church kasi nag-review kayo. Maganda naman yan kaya lang maling gamit ng oras. So, yung gusto mong makapasa sa mga exams, no? Maglilelo ka sa mga dati mo nang ginagawa sa Panginoon kasi gusto mo, yun muna, no? Pag nakapasa ka, no? Gusto mong ma-promote sa trabaho to the point na kinakailangan mong apakan yung ibang tao, yung mga nakikita mong magagaling sa trabaho, no? May tendency na magselos ka sa kanila at gusto mong ma-promote ka, gagawa ka ng paraan para siraan sila. Yung gusto mong maging sikat ka sa group mo to the point na gagawa ka ng mga bagay na nakaka-disappoint na. Yung share ko sa inyo, no, nung nagkaroon kami ng UAM Servants Altar nitong January. Ito lang January. May isa kaming kananayan, sabi niya, isa daw sa naging blessing sa kanya yung JSOS Church. Sabi ko, bakit? Kasi yun daw yung protection niya. Protection saan? Kasi sabi niya, syempre marami siyang kagrupong mga nanay, ibang mga grupo ng mga nanay na mga hindi Kristiyano. Uso yung mga inuman, uso yung mga biruang hindi maganda, uso yung mga gawaing hindi maganda masyado. Pero dahil yung mga grupo na yon, kilala siya na Kristiyano siya, kilala siya na leader sa church na kinabibilangan niya sa JSOS, hindi na siya niyayaya. Ginagalang siya, nirespeto siya, at hindi siya pinagtatawanan. Kaya ang sabi niya, protection niya yung church.
So nakita natin yung kabalansihan, 'di ba? Na okay lang naman yun eh, basta balanse po tayo. Ngayon paano natin ngayon mababalanse ang dalawang bagay na ito? Yung ating seguridad at yung ating reputasyon, paano natin siya mababalanse sa paraan na pwede tayo magkaroon pareho and at the same time, hindi natin mapapabayaan yung ating only one, yung ating Panginoon. Magbibigay po ako sa inyo ng example, no? Ito siguro yung magiging closing illustration ko na, no? Noong mga early dekadas, no, siguro mga between 80s, 90s, ganyan, ano, merong dalawang artistang nagsisimula ng sumikat sa industriya ng musika. Ang isa rito ay si Ryan Fuentes, no? Siguro hindi nyo na siya kilala, pero yung mga kaedadan ko kilala yan. Si Ryan Fuentes, ang unang-unang sumikat nung unang panahon, pagdating sa composition ng song, sa pagsayaw, malaano siya, no? Parang siya yung Gary V. Nung mga time na yun, sikat na talaga siya. Sobrang kasikatan niya. Noong mga panahon na yun, nagsisimula pa lang sumikat si Gary V, pero siya, sikat na siya. Mag-ano sila, no? Mag-close friends sila. Pero dahil pareho silang sumisikat, sila yung itinuturing na magka-rival, magkalaban, no? Sa larangan ng industriya sa music and composition. Silang dalawa. Pero pagkaraan ng mga ilang taon, nung sikat na talaga si Ryan Fuentes, na born again siya. So, dito pumasok ngayon yung idea na medyo hindi na siya naging balanse kasi ang nasa isip niya, ito, opinion lang po namin to ni Pastor John, nung pinag-uusapan namin to. Kasi nung na-born again siya, ang ginawa niya, sa takot niya, na ma-compromise ang kanyang reputation, no? Iglap na umalis siya sa pagiging singer, artista. Nung time na, sikat na siya, bigla na lang siyang, alam niyo, biglang umalis agad bigla kasi ang takot niya ma-compromise yung kanyang pagiging Christian. Siguro na siya talagang sobrang kasigasiga ng kanyang pag-aartista. Natatakot siya ma-compromise. Maganda naman, talaga naman tama. Pero kulang ng wisdom siguro, no? Unlike Gary V, si Gary V, nung na-born again siya, no? Nakita niya yung nangyari kay Ryan Fuentes na parang sayang, di ba? So, ginawa ni Gary V, ginamit niya yung kanyang security and reputation sa balanseng Kristiyanong paraan. Yumaman siya, di ba? Nagtayo po siya ng maraming foundation, educational foundation. Nagpapaaral ng maraming mga kapos. Alam ko po yan kasi isa po ako, no? Naghahanap ako ng scholarship grant para sa mga anak ko. No? Isa sila sa inaplayan ko. Yung nga lang, hindi nga pumasa kami. So, nagkaroon siya ng mga ganong foundation, tapos nagkaroon siya ng mga iba't ibang mga ayuda, no? Pagtulong, no? Meron siya kasing church na kinabibilangan at doon siya nagbibigay ng mga pambigay. Tapos, dahil sikat siya, ginamit niya naman yung kanyang kasikatan para makapag-share. And lahat ng concert niya, starting po, nung maging Christian siya, no, nag-share po siya ng gospel at the end ng kanyang concert. Pag malapit na siyang matapos, nag-share siya, nag-evangelize po siya, at nagpapatanggap siya. No, nakakagulat, no, nung kami po ay nag-date dati ni Pastor Joe sa Makati. Meron po siya doong live concert, no. Nandun kami sa malayo, dinig na dinig namin, nagpapatanggap siya sa mga gustong tumanggap sa Panginoon, no. And hanggang ngayong tumanda na siya, no, very vocal siya sa kanyang faith. Even nung nakaranas siya ng sakit, no, kasi diabetic po siya, no. Yung mga pagkakataon nagko-concert siya, bigla siyang hihinto kasi umaatake yung kanyang sakit. Pero lagi niyang sinishare yung kabutihan ng Lord. Hindi niya kinompromise yung faith niya. Sa katunayan, nag-compose siya ng mga kanta na sumikat, ginagamit niya habang nagsasayaw sila in a secular world. Halimbawa, yung kantang Hataw Na, no? Sumikat yan, no? Sinasayaw yan, no?
sa mga sinasayaw nila yan, even sa Christian, sa mga tawag dito sa mga hindi Kristiyano. Yung kantang dati-rati, natutulog ba ang Diyos, and so forth. Ang dami niyang mga kinumpose na Christian songs na sumikat sa secular world. Hindi na compromise yung kanyang reputation. Ginamit niya yung kanyang kabuhayan, ginamit niya yung kanyang kasikatan para mas maparangalan ang ating Diyos. So mga kapamuso, okay na masenso ang buhay natin, maganda po yan, mag-establish yung buhay natin. Maging maganda ang ating kabuhayan, maging maganda yung ating dignidad, ating reputasyon. Gustong-gusto ng Panginoon yan. Kasi ang gusto ng Lord, no, masenso tayo sa buhay, maging maganda yung ating buhay. Kasi at the end of the day, siya rin naman ang mapaparangalan nun. Yun nga lang, sana hindi din yan yung maging dahilan natin para lumihis tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi rin sana yung maging dahilan para mabawasan ang oras natin sa Panginoon. Kung ano tayo nung unang naglilingkod, kung ano tayo nung naglilingkod kay Lord, kung nung walang-wala tayo, walang-wala tayong kabuhayan, walang-wala tayong pangalan, walang-wala tayong dinadalang titulo, naglingkod tayo kay Lord ng tapat. The Lord is expecting from us, na mas maglilingkod tayo sa Kanya pag nagkaroon na tayo. Bakit? Kasi sa Kanya galing yun. Kaya niya tayo pinagpala. Kaya niya tayo binigyan ng magandang kabuhayan at magandang pangalan. Kasi ang gusto niya, bumalik tayo sa Kanya para lalong maglingkod. Siya yung ating only one. Manalangin po tayo. Salamat Panginoong Yesus sa amin pong devotion sa unang bahagi ng aming prayer meeting. Nagpapasalamat kami Panginoon sapagkat pinapaasenso mo kami sa buhay. Binibigyan mo kami ng maayos na reputasyon. Marami sa amin, mga estudyante, gumagraduate. Marami sa amin napopromote, nagkakaroon ng mga trabaho. Even yung mga walang mga trabaho pero ang gaganda ng kanilang reputasyon sa community. Ikaw ang lahat ng may gawa nito. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maibalik namin ito sa iyo. Huwag mawawala yung aming panahon sa iyo. Huwag mawawala yung aming time na mag-devotion pa rin sa kabila ng kabisihan namin sa buhay. Huwag mawawala yung aming pagsimba sa iyo, pagsamba sa iyo tuwing linggo sa kabila ng aming kabisihan sa buhay. Kasi ang mga ganitong paglilingkod, Panginoon, ang lalong magpapatatag ng aming kabuhayan, ng aming dignidad, ng aming reputasyon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa mga darating pa naming pag-aaral. In Jesus' name, Amen.